Mabuhay, kapisanan, kasaysayan, Pilipinas. Kasaysayan gabi po sa ating lahat. Ako po si Xiao Chu, ay isang public historian. Welcome to Bibal Group, Kasaysayan, Kaysaya. Ayan mga kaibigan, mabuhay po tayong lahat. Meron na po tayong 20 watchers na sa ating pagsisimula ng programa. Pag-message po kayo para mabasa po natin ang ating mga ang inyong mga mensahe pabatid, no. Marami pong salamat. So bago ang lahat siguro batiin po muna natin ang ating mga kasama ngayong araw na ito. Let's look at ating listahan ang ating chairman of the board, Gus Bimal, no? Hello po, Christine Bandigma, Ninong Gus Bibal, kaya pala Ninong Gus Bibal, at ang kanyang proxy noong aking kasal noong March 15, Christine Bandigma, Rio Brihino Lim, Kim Carl Laurente, Venice Balboa de la Cruz, Jessa Pomar, Sara Sunga, Richard Lyle Dino, Jose Aurelio Sedutan, si Bujay. Jessa Pomar, of course, is with us, assisting us this evening. So, ayun po, no? So, ayan po. Hindi na ho natin patatagalin siguro dahil nandito na ho yung ating guest at nagkaroon tayong delay. May klase po kasi ako hanggang 7:30. Kaya, But anyway, andito na ho tayo. Siguro, simulan na ho natin ipakilala ang ating guest for today. Tonight, I mean. Siya po ang founder ng Certified Voice Artist Philippines or CVAP Incorporated o CVAP. And siya po ang tinatawag na siya ang CEO ng Creative Voices. And my dear friends, I'm so honored to call him. He is, of course, kilalang-kilala po, the Voice Master. Wala pong iba kundi si Ginoong Pocholo de Leon Gonzales. Voice Master, magandang makasaysayang gabi sa ating lahat, sa inyo. Isang mapagpala at mapagpalayang araw sa iyo, kapatid na Xiao Chua, Profesor at Direct Dr. Xiao Chua. Ayan, maraming salamat po sa iyong pag-imbita sa iyong napakagandang programa. Maraming salamat po sa inyo, no? Nako, maraming salamat at pinaunlakan mo kami. I know you're very busy. This guy's doing a lot, ano? Kasi may radio program siya. He's also training. He's author of a book. Mm. If I'm not mistaken, The Voice Master, no? Gusto kong maging voice talent. It's a Yan, National Book Awardee. gusto kong maging voice talent at National Book Awardee siya. Mm. So siguro ang itatanong ko muna sa iyo kasi I have a favorite question Yes. bago simulan tong interview. But I mean as a beginning of the interview, may favorite question ako lagi sa mga guests ko. Can you tell me at the top of your head what is your earliest memory? What Magandang is your tanong yan, earliest? ah. Interesting yan. Actually, hanggang ngayon, niisip ko pa nga, minsan nalilito ko, ano ba? Ang earliest memory ko siguro, yung naliligo ako sa sa ilog. Hmm, naliligo ka sa ilog, ha? Oo, yun naalala ko, naliligo ako sa ilog kasama yung nanay ko at mga mga tita Natanong ko. natanong nyo na ba sa inyong mga magulang kung saan pala itong naalala mo? Baka meron silang nasa kwento sa'yo. Saan ba yung ilog na yon na pinuntahan nyo nung Eh, batang-bata ka? isa lang naman ang ilog sa amin eh. Ah, Oo. malapit Pero, sa inyo. kasi ako'y taga Mariveles, Bataan at ang aking pamilya, ang aking great-great-grandmother is she is also known as Kabesang Tonang. Siya ang isa sa mga leader ng Katipunan nung panahon na yon. So, ang naging asawa niya ay ang Lolo Gonzales clan, no? Gonzales de Leon kasi kami. So, Mm-mm. yon at yung mga naging anak niya ay mga Katipunero, si Esteban Mm-mm. Gonzales at si Melchor Gonzales. So ako ay local historian sa Maribeles eh. Nung Ah, ako ay nag-aral sa National Historical Institute na-train ako ng NHI noon. So talagang ang aking puso ay nasa aking bayan. Hanggang sa mga naging mayor.
pati yung napangasawa ng si Agatona de Leon Gonzales ay naging ano yan, naging mga mayor, mga sarial. Kasi nagkaroon ng asawa uli yung si Lola Tonang na taga Naik, Cavite. O gobernador Silio doon, no? So, talagang historically, mula pa ng panahon ng Kastila hanggang sa panahon ng Amerikano at Hapon, eh talagang ang lahi namin ay mga lahi ng bayani. So, yan na nga eh. Itatanong ko sana sa'yo, bakit ka nahilig sa kasaysayan? Pero mukhang in the DNA Mm-mm. and in the, I think, the stories that were told to you, it was already there. Di ba? Actually, mm-mm. Yes, yes. Sabi, So, ayon sa kasaysayan, hanggang ngayon kasi nagsusulat akong local history ng Maribeles. opo. Ang buong Maribeles daw ay pag-aari ng aming pamilya. Yung bayan na yan, oo. Mm, Hanggang sa sinakop na Amerikano at ginawa itong base ng militar at ng yun correct. kasing buong Maribeles sinakop yan hanggang sa Morong hanggang Subic sinakop ng Amerikano yan eh. At ayon sa kasaysayan din, ayon yun sa aming ah, aming bishop no ng Aglipayan. Ako ay isang Aglipayan. Mm-mm. Si ang Maribeles at ang Subic daw ay dating diyan kinukuha ang mga troso na ginagawang galyon, no? Kaya mapapansin mo ang buong Subic ano yan, kalbo, kalbo. Mm. At dinadala yan sa ano sa Cavite para gawin yung mga galyon. 'Di ba 300 years na galleon trade dito yan ginagawa sa Cavite. And geographically, napakadali nun kasi itatransport lang yung mga kahoy eh. Oo, Kasi sa pamamagitan magkatapat ng lang ano yan ha, eh. ng ano lang, wala pang barko noon. Kumbaga Si parang bansa, yung pinaka troso daw ang ginagawang ano. correct. Wala silang tagahila kundi yung mga tao, So, mga oo. at saka very dangerous yun for the Filipinos. Actually, ito, Exactly. ang ganda nito, we're talking history na agad, ano? Mm, mm, mm. Na, na, na sa research mo, lumabas yung danger, no? Exactly, oo. Although magkatapat yon at sabihin natin, in a way, Oo. ililipat lang naman, that Oo. was open sea. Ito, hindi Exactly. basta-basta yon pero nung panahon na yun, walang harness, walang mga Mas nauna safety-safety. pa kasing nakalbo ang Subic bago ang buti yung Maribeles napigilan. Kasi bago Grabe. pa magtuloy-tuloy yung ano, yung paggawa ng galyon nagrevolusyon na sa Mexico. So nahinto na ang galleon trade during that time. At tanong ko, kasi nabanggit mo na ikaw ay nag-train sa Historical Commission. When was this? At sino yung mga nakahalubilo That mo was doon? 1998. Oo, O sa 1998. Philippine Centennial, no? Oo, talagang mas lalo kong kasi sa UP Diliman ako nag-aral ng college. Ako ay Speech Communication, Theater Arts, and English Creative Writing. Ang mga Mm. teacher ko sila Francisco Arcillana, Bienvenido Lombera, Nung sila buhay pa sila. Butch Dalisay. Alam mo yung mga paritero ng mga profesor ng UP. Yes. Kaya sobra yung pagmamahal natin sa bayan. Si Zeus Salazar na naging teacher ko din. Alam mo yung ganun. Nagpapasa mo siya, ha? Oo, si Pantayong Adjunct mo Pananaw, doon. no? Yung talagang sabi ko, tama nga naman. Lahat ng kasaysayan natin ay nakasulat base sa pananaw ng ibang lahi, no? Eto, Mm. kung tayo naman, tayo ang magsusulat ng kasaysayan natin. Pantayong pananaw, no? So hanggang ngayon, pang ibang pananaw pa rin eh. Sabi ko, may mali talaga na kailangang itama. At alam mo ba, Prof, no? Yes, sir. Ay, sa discovery ko, ang kauna-una, alam mo ba kung sino yung kauna-unahang mga pinanganak sa Amerika na ano, kumbaga, mga Pilipino? Ano yun? Yung mga tumakas from Galyon? Hindi, hindi. Bukod doon, meron mga lokal, no? Yung mga Aita. Ah, Wala, hindi to written sa history, no? Naghahanap din ako ng mga, kahit sa local history ng Maribeles, hindi record. siya nakasulat, na ang una palang ipinanganak sa Amerika na mga Aita ay Mm. yung mga pinadala na galing Maribeles, Bataan. Dahil nung, alam mo yung
Expo, no, sa ano, Ah, St. Luis, Louis, oo, 1904, yes. yes. Doon pinanganak ang kauna-unahang Aita. Pero namatay din siya, no, kinalaunan Very, kasi. very possible. Oh, Mm. very possible yan. So, maraming mga kasaysayan din. Daming Ang namatay doon, Maribeles, daming namatay doon sa lamig. ay, 'Di oo, ba? Papunta pa lang sila, nilamig na sila. 'Di ba totoo yung yan. isang ang Cordillera, ewan ko kung Kalinga o Ifugao, Mm-mm. babae, yun na-document recently ng Smithsonian, na Mm-mm. pagdating sa St. Louis, patay. Totoo yan. So, kasi wala eh. Parang tapos naka-local costume lang yung mga ninuno natin. Di ba? Kawawa naman sila. Ayun nga, Oo. at ang Maribeles din, alam mo yung bayan namin. Alam mo Opo. hanggang ngayon, tinutuklas ko kung si Rizal ba ay dumaan sa Maribeles, no? Kasi bago kasi umalis ng Maynila at bago pumunta ng Maynila yung mga barko, Oo. sila ay dumadaan muna sa Lazareto, no? Yung kung saan chinecheck yung mga pumapasok na mga barko kung merong sakit yung mga tao, di ba? Parang Kumbaga quarantine. quarantine. O Oo. kina-quarantine muna. Pero wala sa kasaysayan eh. Hindi siya naisulat. Pero ilang beses lumabas, masok si Rizal at for sure dumaan siya minsan doon sa Maribeles. Kasi ang Maribeles Mountain, nakikita yan sa Maynila, no? Although Eh baka kung nga daan lang, ano? Kasi hindi na pag nasa bangko na, hindi na pinabababa eh. Di ba? maaring ganon. So Mm. hindi siya nakasulat sa palagay ko dumaan siya doon kasi kahit si Quezon nahuli yan sa Maribeles, no? Oo, ng Nahuli mga ng Amerikano. bababae. Hindi, Hindi, nahuli. nagbibigay Nahuli na ng nga. mga Amerikano. Diyan siya sumuko. No? Oo. Si Manuel Quezon noong kasi sa Bataan siya kasama niya si ano, di ba? Si Mm. anong pangalan nito? Si Mascardo. Oh, Mascardo. General Mascardo. Saka sa Oo. Si Ricarte, diyan din na nahuli. Alam niyo, nakikita natin ngayon itong side ni Mr. Gonzales Mm. na kasi siya yung nag-viral noong wala pang viral Wala pang viral noon. Na siya yung nag-viral na ang dami-dami niyang boses na nagagawa, no? Na Totoo mga yan. personalidad, no? Kaso baka pag sinabi ko sa yung sample, baka may talent fee. Mamaya na lang. Pero 1998 pa yon, Prof. yes, wala pang viral noon. Pero ikaw 1998. nag-viral ka na. Balitang K. Yan. Balitang Balitang K, K. di ba? Oo. Tapos eventually Kasi ginawa mo tayo ngayon lang sa ang YouTube. nakakagawa ng ano mo, ganung karaming boses ng panahon na yon. 'Di ba? So 'yun. Mm. Pero nakikita niyo yung side niya ngayon na oy, kahit ako hindi ko rin alam na meron kang may alam ko mahilig ka sa kasaysayan, pero yung Mm. talagang nakakapag-articulate ka ng kasaysayan Mm. isang magandang ito parang isa sa mga unang-unang beses na ito ay lumabas. Although I know you have radio shows, no? Yes, oo. Magandang ma-emphasize natin na talagang ikaw ay nag-aaral ng kasaysayan at maraming Kahit salamat at pinakita kahit mo tong nitong side na to. 80th anniversary ng liberation ng Maribeles, ako yung Yes. gumawa ng video. Ultimong Ah, yung bayan namin, yung gobyerno namin walang ginawa. so ikaw ang ano, ikaw na yung Kasi gumawa, binili ano? ko yung mga rights ng mga video na hindi pa nakita kailanman sa internet o sa telebisyon. Wow! So, it cost me a lot, pero sabi ko, this is a dedication to my Mm. beloved town, especially Mariveles, Bataan, and even the anniversary ng ng Foundation ng Bataan. Ginawan ko rin siya at ito ay napanood din ng ating butihing gobernador na si Joet Garcia. Wow, wow, wow. Shout out, shout out. Alam nyo, ah, ikaw nga talaga, eto ka na naman sa gumastos ka na naman. Eto Mm, mm, nakita, mm. 'di ba? Mamaya Totoo. pag-usapan natin 'yan doon sa ginawa mo. Pero Yes. ikaw ay nag-spend to I want to actually know kasi we're talking about historiography. Mm, mm, mm. And one of the ways now to write history is actually to look at footage. So Yes. sabi mo, kasi di ba YouTube, tayo, madali na lang kung nasa YouTube. Pero Yes. ikaw, I want to know, ano yung naging process mo at anong mga archives at siguro, I don't know kung TV networks sa US siguro, na Mm. na na ikaw ay nagsaliksik nitong mga videos na ito. Nung ako'y nag-aaral sa Amerika, nakarating natin ang Library of Congress, no?
Okay, At yes, doon yes. ko nakita yung mga hinahanap ko. Ultimong yung mga kasaysayan ng kwento ng Amerikano kasi nakasulat doon yung pangalan ng lolo ko. Nawala sa anumang mga nakasulat dito sa Pilipinas kasi Ooh. sila yung nagsulat eh. Kasi nga ang lolo ko si Esteban Gonzales, lolo ko sa tuhod yun eh. Mm. Tatay ng lolo ko, na tatay ng tatay ko ng mga Gonzales ng Maribeles. Correct. Pag-aari nila yung buong ano eh, buong bayan nung araw. Ultimong lupain ng simbahan ng Katoliko, sila may-ari Oo. na dinonate. Uso daw noong araw yung pagpapalit lang ang lupa sa mga alak, yung mga ganong kwento-kwento, no? Eh baka nga, Wala pang titulo. baka nga, para ipagdasal yung lolo mo, baka ibinigay yung lupa ng simbahan. Ganon, Di ba ganon. ganun? Oo. At marami ako natuklasan sa pag-aaral ko ng kasaysayan ng local history lang ha. I don't go beyond Mariveles kasi. So, sabi ko, wala tayong mga local historian natin nagsimatay na at ilan doon mga nakuha ko yung mga manuscript na hawak ko ngayon na hindi na i-publish. Sabi ko, sayang. So ngayon, dahil aral nga tayo kay Zeus Salazar at mga ibang mga historian sa UP. Sabi ko, gawan ko to ng kwento na ayon sa kwento ko, na para akong, alam mo yung para kang movie na nagkwento, pero kasama ka sa movie. Ganon. Correct, correct. Na That's ikaw true. yung, ano mo yung perspective mo, na nandun ka, parang Hiraya Manawari o yung Bayani na palabas, na nandun sila sa actual na nakasama nila, halimbawa si Pepe. Oo. Gustong gusto ko yung kwento ni Rizal na sabi niya, ate, palang araw, itatayo rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Tama, di ba? Alam mo, Eh, akala ko sabihin natin joke sa yun. mga kayo pa lang nakakilala kay Sir Pocholo, ano, yan, ang eksakto. Diyan Mm. siya kilala sa mga boses na yan. Sige po. Ayun. Actually, halos lahat ng National Historical Institute, I mean, National Historical Commission ng mga AVP, ng mga bayani, ako nagboses. Mula kay Apolinario Mabini, Andres Bonifacio. Andres Bonifacio, si Rizal. At talagang sabi ko, talagang ako ay tinatawag sa ganitong ano, no. Kasi alam mo itong paborito kong libro, meron ka naman ito, no? Ayun kay Feliz. Oh, yeah, shoutout kay Ma'am Feliz Prudente Santa Napakaganda Maria. ng libro to kasi marami ditong mga picture na hindi nakakalat sa internet. Saka Maraming ano, alam mo yun, parang i-browse mo lang yung mga libro ni Feliz, lalo na yung mga nung, ano niya, yung mga panahon ng Philippine Centennial, Mm-mm. nabubuhayan ka ng loob eh. Parang, Exactly. there's something in the design, in the pictures. Shoutout kay Studio 5, namatay na si Mr. Bautista, J. Bautista. Mm-mm. Pero si Marley, nandyan pa, Marley Orosa. No? Ang gaganda ng mga librong pinoproduce, parang nai-inspire yung creativity mo. Kasi yung mismo librong yan, nasa eskwelahan namin yan nung Mm-mm. elementary ako. Sabi ko nga, ang ganda nitong librong ito. Ang sabi ko pa noon, mahirap, di ba kami mahirap ano, pero sabi na hindi ako magkakaroon ng ganito, wala naman kami masyadong pera, no? Pero yun na nga, eventually, nung ako'y nagtrabaho na sa Lasal, no, pinag-ipunan ko yan. Na O, yung aklat medyo mahal tong librong to eh. 5,000 yan hanggang ngayon, mahihirapan kang humanap. Hindi lang 5,000, mga nagtaas na sila kasi Nagtaas na. medyo ano to, hard to find eh. Rare na to Correct. ngayon eh. So anyway, yun nga at napakarami nating kasi bata pa ako, sabi ko, ano bang meron dito kay Rizal at nagkalat sa school, no? Siyempre, bata ka pa, hindi naman nila sinasabi kung sino yon, no? Oo. May picture lang siya doon. Mas naging ano ko nung college na sa UP nung nagkaroon tayo ng sa ano yung Philippine Institution PI Happy 100 na 100, oo. yan Ano, sino naging, naalala mo ba kung sino naging guro mo doon? si ano si head ng AK party list. Sino? Tinyo, si Tinyo. Ano po? Antonio Tinyo. Antonio Tino, yes. Yes, he's my teacher at alala ko pa siya. Mm-hmm. Uno ako kasi ako lang ang masyado nag-aral kay Rizal eh. Di ko makakalimutan talagang pati sa exam ako ay exempted dahil ako lang ang lagi nagpipresent eh at kumbaga nagkukwento dahil talagang simula't simula binabasa ko na yung kasaysayan niya.
Correct, correct. Hindi, Mm. nakakatuwang tingnan to. Pero bago natin puntahan si Rizal, sabi mo ang kurso mo sa UP Diliman ay ikaw ay may voice, no? Ay ikaw ay ng ano to? Speech. Speech communication, Yes. no? Theater Paano ka arts na and English creative writing. yan? Tatlo yan. Paano ka napunta sa ganung larangan? Nung high school ka, na-inspire ka ba? And then eventually yung journey mo to being a voice master. Nung kabataan ko, ano, no, easy go lucky lang ako. Alam mo yung bata na normal ka sa probinsya ka lumaki na gusto mo lang Ah, mag-basketball, maglaro, ini-enjoy mo lang yung buhay mo. Kasi talagang ang buhay probinsya, hindi ko yung pagpapalit kahit kanino man. No? Yan talaga, maganda talaga ang bata ay lumalaki sa probinsya at talagang ramdam correct. niya yung pagiging bata. Hindi ka tulad sa lungsod, di ka na makapaglaro sa labas eh. Ngayon, takbo-takbo. Noong panahon na yon, Sorry, makulit sorry. ako eh. Alam mo yung creative kang tao, I don't follow the norms. Parang hindi ako naniniwala sa konsepto ng ano eh, linear eh. So non-linear ako mag-isip. So hindi ako Oo. 1 2 3 4 5 6, minsan 8 5 9, parang hindi ko sinusunod yung step by step process. Kasi kung kaya kong tumalo na agad sa dulo, bakit pa ako magdadaan sa una? Parang Correct. kasi useless eh. Parang sayang yung oras. Bakit kailangan ko pandaanan yan? Hindi ko naman kailangan yan. Ganun ako mag-isip. So, since ganun ako mag-isip, sobrang advanced na akong galawan ko sa mga classmate ko. Alam mo yung parang hindi mo pa ginagawa, tapos na sa'yo. Parang ganun. Yung Correct. konsepto ko ng parang libro yan eh. Hindi mo pa sinusulat, natapos mo nang gawin. Parang hawak mo na yung book sa harap mo kahit wala pa. It's an illusion of mind, no? Yes. Basically, parallel naman yan yung future self and past self natin na ngayon nga, naalala ko may ginawa ako nung pandemic, nag-usap yung future self and present self ko. Oo. Tapos, ang maganda doon, wala akong script. Parang sinasagot ko siya out of nowhere. Nagtatanong ako out of nowhere. So, may Mm. dalawa akong karakter. Yung 2020 self ko na medyo galit na galit sa nangyari. Tapos, desperado. Masyado siyang, kumbaga, naapektuhan ng pandemic. At ito naman si 2025 na napaka-positive. Nasabi niya, huwag ka mag-alala. Dadaan lang yan. Maraming mabuting mangyayari. Pero, maraming mangyayari lalong-lalo na sa gobyerno mo na nakakatuwa kasi nung binalikan ko siya, actually kahagabi lang, Mm. ano alam mo yung kung mapapanood mo siya, sobrang paano ko ginawa to? Na yung future self ko, nag-exist pala talaga siya. Pero na-realize ko hindi na ako siya eh. Siya yung Ah, artificial intelligence ko. Ngayon Oo. gumawa ako ng video na yan na siya din, pero it was shot in 2020. That was June 2020 Oo. during the pandemic. Sabi ko, wow, ganun katindi yung future self na kaya mo palang mag-create ng isang, alam mo yung communication dialogue between 2020 and 2025 na nagko-conflict sila. Correct. Mm-mm. Wow. So how come it happened? Now, I created an artificial intelligence with that video na ngayon, yung sinasabi niya, nagsisync kung ano yung nangyari in between. And he also talking about the future. Grabe, grabe, And grabe. yung ngayon, ang ano ko, augmented reality na. So, yun yung doon na tayo patungo sa general intelligence and eventually super intelligence in the next 10 years to come. So, ang problema ngayon, marami ako nakakausap, marami ako Ako, naririnig na irrelevant na raw yung mga bayani, irrelevant na raw yung kasaysayan. Sino nagsabi sa inyo? Mas nagiging relevant pa ngayon ang ating kasaysayan sa nakikita nating pangyayari sa ating bayan, no? At talagang ako ay hindi man ako maituturing na isang historian na katulad ninyo. Ako ay may sariling kasaysayan at bawat tao naniniwala ako may kwentong may saysay at lahat dapat ng mga kwentong may saysay ay nakasulat. Dahil kahit anong kwento mo kung hindi yan nakasulat, hindi yan kasaysayan. hindi siya ma-transmit to the next generation. Exactly. Mamamatay yung kwento. Ganda no Exactly. sinabi mo, Saysay, matutuwa. Shout out kay Dr. Seo Salazar, 91 years old na, pero humahataw pa rin. Nagninong pa sa Oo. kasal. O kita mo. Panood ko Talaga, nga sa ano no, na Filipino story, napakagaling ng kanyang kwento doon. yan, oo. Siya talaga yan. Yun. Alam mo, maganda yung sinabi mo na yung mga bayani natin is they are still relevant, ano? And I urge you na
pag tinignan niyo yung mga short videos ni Mabini, yung cartoons yun na maganda, no? Yung Marcelo Del Pilar, I think, yung kay Bonifacio din, pwede niyo panoorin yung maikling video na yan. Si Sir Pocholo yung gumawa, no? Ng mga videos. Ito, I also invite you, no? Available na sa Shopee, yung aking latest na anak, no? Itong Showtime, Pakadakilang Pilipino, Volume 1 and Volume 2. So, pwede nyo na makuha yan. Kasi sa totoo lang, sa panahon na may maraming fake news, artificial intelligence, hindi masama ang artificial intelligence, pag-usapan natin yan mamaya. Yes. Pero pwede siyang abusuhin. Ang information, ang social media, pwedeng abusuhin. Pero ako kasi naniniwala na pag nagsasaysay tayo, ako, I think, you believe with me here, alam mo, in fairness to Pocholo, ako aminin ko sa'yo, Pocholo, Sir Pocholo, there was a time nung una tayong nagkita. I know you already. Pero nung nagkita tayo sa Iloilo, ang lakas ng dating mong masyado. In fact, I will admit to you na para akong, when I started to talk, para akong nawalan ng, parang nausog mo ako doon, Pocholo. No? I don't like this man. I really do not like this man kasi lakas nung dating. But that was then we met again on the same conference, di ba? The next year, and then you started talking to me about Rizal, and apparently you appreciated my work. Kasi nagsi-shout time na ako noon. Kasi nagsisimula pa lang yung shout time nung una tayo nagkita eh. So pero nung the next time, ano na yun, more than 10 years ago. No? Exactly. And then the next time, nagkita tayo, parang nagkaroon tayo ng link because of Rizal. So parang doon parang nag-usap tayo, and then na-realize ko na there's so many things that we are so alike, and yun lang, syempre sasakyan mo lang kasi minsan nga medyo malakas ang dating, but it is because the voice master ka di ba? Ikaw yung, and then remember na I started to frequent your radio shows and all of that, and ikaw naman ikaw naman, pinagbigyan mo naman ako ngayon. So, natutuwa ako kasi talaga naman na malaganap. Kasi nagtitrain si Pocholo ng mga young people. Ito yung maganda sa kanya. Sinasama niya sa radio show niya yung mga young people para matuto sila. Kaya nga, ito may mga nagme-message sa akin ngayon nung gigiguest kita. Very passionate na tinuruan mo daw sila and all. Yes. No? So, yun yung ginagawa niya. No? So, sabi ko na this guy is doing this for others. Alam mo yun, parang yes, of course, hanap buhay to di ba? Hanap buhay naman to, itong ginagawa natin lahat. Pero I see na hindi mo ginamit yun. Ang dami nang nangyari, di ba, sa Pilipinas in those 10 years. Hindi ko nakita pinagamit mo sa pambabaluktot ng katotohanan ang boses na yan. Exactly. Napakapangyarihan ng boses na yan. Ang dami na nagpagamit sa kasamaan, sa kadiliman, team kasamaan versus team kadiliman. Pero hindi ko nakita yun kay Pocholo, no? Na pinagamit na. Kasi what we do is we do this for pakikipagkapwa-tao. I believe nakasama kita dyan. Then, again, I'm not being self-righteous here. But it's just very basic. It's just very basic that if you have, we have broadcasters. It's very basic that we are responsible with the things that we say, and very basic yun that what we're doing is for pakikipagkapwa-tao. So, yun. Hindi mo pinapagamit pa. Kasi we're paid, okay? You are paid, I'm paid when we do our things. Pero you don't get paid to lie. You are a professional and you get paid for doing your work properly. Di ba? Exactly. Ganun naman yun. Di ba? Tama. Very basic yan. It's not being self-righteous. I'm not perfect. We're not perfect. May mga personality flaws kami. But you see here that we try our best to actually, kasi once you also train, I teach, you train. Ang laking responsibilidad bilang teacher. Totoo yan. Diba? Ang dami nating teacher na nakikinig ngayon. Ang laking responsibilidad na maging guro na patuloy na hindi ka gumagawa ng parang nililin lang mo yung tao. Diba? Willfully, no? Minsan, magkakamali ka sasabihin here and there na ano nga, cancel nga ako last week or 2 weeks ago, diba? Na-cancel ako before my wedding kasi may mga mali ang pagkasabi ko. But that also proves na talagang people listen to us. Diba?
Totoo. whether we like it or not, and minsan hindi lang natin napapansin. Lalo ka na, si Sir Pocholo syndicated ba yung radio show mo in various Yung states, Voice di of ba? the Youth, it's everywhere. Oh. Ano na, almost 30 years na rin siya. Wow! Kasi I have produced more than 50 shows sa iba't ibang panig ng Pilipinas at buong mundo. So, Imagine. sinindicate na ng international media yung Voice of the Youth na brand, no? So, Voice of the Youth Radio, Boses ng Kabataan. Kasi very generic naman yung brand eh. Yes. But it started in the Philippines. So, the very first youth program for the youth by the youth. So, ang goal namin is number one, Voice of the Youth is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. Because Correct. we believe our voice is the most powerful tool to change people's lives positively. So, through media, wala pa noon internet, no? Wala pang Mm. mga social media noon. Yun na yung ginamit. And because of that, I've won an award sa US, sa Washington, D.C. That's why I had nagkaroon din ako scholarship doon. And also, it won an award sa Australia, sa China, sa Japan, and many more countries. And it was, ginaya na siya, kinopya na yung, gumawa kasi ako ng parang program, no? Yung pinaka, framework, no? Ginamit na ng lahat ng bansa, even United Nations took it as a framework to create local program for the youth. Wow. So parang nagkaroon na ng, yung template na ginagamit sa mundo ngayon, galing sa'yo yun. Yes, sa akin po galing 30 years ago. Ito, nung binigay mo sa kanila to, hindi ka naman binabayaran every time, di ba? It's like you Actually, just, walang bayad yun. you It's gave it. just happened na I won an award out of 5,000 na applicants. I am one of the top 10 sa buong mundo. Wow. Kaya nabigyan ako ng award ng International Youth Foundation. And I was actually awarded sa Potomac River sa Washington, D.C. That was Oo. in 2003. So, Grabe. sobrang bata pa ako noon. Tsaka 2003, mga 22 years ago. 22. Oo, gano'n. So, I was so young then. And para akong si Rizal din eh. Alam mo ba, si Rizal, ang una niyang bansang pinuntahan ay ang Singapore, di ba, mula Pilipinas. Ang una kong bansang pinuntahan, Singapore din. So, tapos pero ako eroplano, siya barko. And I was 21 years old. Sabi ko Same as ba? him. At sumakay ako ng ship kasi I'm part of the ship for Southeast Asian Youth Program. So yung Uh-uh. SEYAP, no, sakay kami ng Nippon Maru. So nagbumagta siya dito sa sa Strait ng Malacca Strait, no, dito sa Right. papunta ng Malaysia at Myanmar. So doon din siya dumaan si Rizal. Nahinto lang ako kasi nag-Suez Canal na yan. Dumiretso na siya ng Correct. Europa. Yung Ako na yun. bumalik uli kami ng sing Indonesia naman. So alam mo yung something like that. And because of that, na-realize ko ba? Tapos napansin ko every time magtotok ako sa iba't iba, may mga monumento ni Rizal. So before ako kasing nagpupunta akong simbahan, nagdadasal tayo diyan. Tapos parang routine ko 'yun eh. Ngayon, inuuna ko muna si Rizal bago ako pumasok ng simbahan. So Pinupunta nagpa-picture ako and so far I have more than 350 monuments of Jose Rizal around the world. So around the world sobrang na yun. yeah, so natutuwa ako kasi every time magtotok ako mga seminar, talagang I'll make sure dadaan ako sa mga bayan-bayan sa mga munisipyo. Magpapa-picture ako sa Ipon monumento mo na nila. ba sa Google Drive yan at baka masama sa Guinness Book of World Records ng pinakamaraming Hindi, monumento sa mundo ay si oo. Rizal at baka tutulungan mong ma-document, ano? Oo, alam mo sa lahat ng talks ko din, lagi akong may kwento ni Rizal. Simulat sa poll. Sabi ko Oo. ako lang ang isa bukod sa iyo siguro at ibang mga historian. Siguro ako lang motivational speaker na laging may kwento si Rizal. Kasi sabi ko, isa lang naman yan eh. Sabi ko nakakahiya naman kay Rizal. Siya walang teknolohiya pero he can, alam mo yun, he done a lot of things. Number two, Correct. walang eroplano pero he traveled the world through Yes. 3 times. Tapos na wala siyang kalayaan kasi tayo ay sakop ng mga Amerikano. Ngayon, I mean mga Kastila. Yun. Tapos ngayon, libreng-libre ka hanggang ngayon. Di mo alam ang gagawin kundi
mag-troll ka na lang at manira at ang dami-daming pwedeng gawing kabutihan sa bansang to eh. Kung ano-ano pang ina-follow nyo mga politiko na wala namang naitutulong sa inyong personal. So isa yan, actually ngayon nagsasalita na si Rizal, no? Nakakatuwa dahil nga sa teknolohiyan to, nabuhay muli. At talagang ginawa ko siyang parang buhay na tao, hindi lang yung AI, no? Hindi, Na nagulat ako. Akala ko nagrenta ka ng ano eh. Sabi nga nila, sobrang gwapo. Mamaya pakita natin, sobrang gwapo daw nung Rizal. Magkaka-clash ka talaga eh. Sabi akala nila, nga nila artista. AM De Pero Guzman, hindi mo kami maloloko, sabi nila. so, ganun na ka-powerful ngayon kasi ang artificial intelligence na nagagawa niya ng totoo yung mga nakaraan. Kahit sino, kahit mga rebulto ngayon, nakikita na yung facial feature ng tao na nung sila ay nabubuhay. Siguro ganito, no? So, time check 8:18 ano. Check ko lang sir kung meron tayong mga comments sa ating discussion ano. Asa na to? Ito. Tingnan lang natin bago kasi ito na pumupunta tayo sa exciting part ano. So, ayan, no? Criselda Rodeles Nitoliano Ray, watching from Marinduque. Carl Adap, good evening po, Voice Master. Rory Ikong nakatutuwa. Ang dami kong natututuan. Si Rory Ikong po ang isa sa ating mga masugid na followers. Isa po siyang teacher sa Pasay, kung di ako nagkakamali. Rory, tama ba? O ibang tao yung tinutukoy ko? Carl Adap, well said, Mr. Gonzales. Dami kong natututunan. Maria Cristina Fernandez, good evening po, Sir Xiao. Tingnan ko lang yung iba pang mga platforms natin. Uy, ito 10 comments nga. Oo, tama. 1, 2, 3, 4. May hindi pa ako mabasa kasi pagka live, ang hirap makita. Sorry po, no? Pero sige, aabangan natin yung mga iba nyo pang comments. Yung mga nauna, paki-push ulit, no? I-comment nyo ulit. Salamat po. Okay, so ganito, no? Una tayo, yung pangalawa natin pag-uusap, we were talking about Rizal, ano? Sabi mo nga, idol mo si Jose Rizal at meron akong kinuwento sa'yo na sabi mo, anong nangyari pala yun? Feeling ko nga, baka naikwento na sa'yo nun, nakalimutan mo lang, pero yun nga, yung kwento nung kanina, yung sinasabi mo na maraming monumento, no? You really thought na naisip mo yun, tapos sabi mo sa akin, totoo pala yun, sabi mo sa akin, no? Yung kinuwento mo kanina, sabi ko, nangyari talaga yan, no? Oo, Nangyari yung talaga yan sinabi ni Rizal nung bata siya. sa mga Actually, kapatid. na ano pa siya eh, na feature yan sa Bayani Hmm. at sa Ilustrado. Yung parte Correct. na inaaway si Rizal, ay laki-laki ng ulo mo. Hindi, tandaan nyo, balang araw. Itatayo ang rebulto ko sa bawat sulok ng Pilipinas. Di ba? So I thought it's really myth lang yan na sinabi niya yon. Mm. Pero because maybe he's really a visionary. You Correct. never know. Mm-mm. Kapatid niya yung nagkwento niyan eh. So, siyempre kailangan paniwalaan natin kapatid niya yun Oo. eh. Anyway, pero ito na nga, no? Malaki daw. So, ito, binalikan mo ko and then may clip nga, di ba sa pinakita ko sa yung clip ni sino to? Hindi si Elon Musk. Sino ba tong namatay? Yung Ah, taga Apple. Si si ano? ah, Steve nakalimutan ko. Jobs. Steve Jobs, oh. Si Oo. Steve Jobs, 'di ba sabi niya, no? This was in the 1980s, late 1980s. So sabi niya, ngayon pwede mong basahin yung mga works ni Saint Augustine, ganon, Oo, Aristotle. sila Aristotle. Pero what if Sila Plato. kaya mong tanungin si Aristotle Yes. ng ng anumang bagay tapos kukuha siya ng mga writings of Aristotle tapos ibibigay niya sa iyo at yun yung sagot niya batay Mm-mm. doon sa tanong mo. He was already talking about artificial intelligence here. Yeah, exactly. 1989 yata yun. At pag tinignan mo, after many years, eto na, nandito na tayo. Mm-mm. And then, hindi rin pala madali. Nalaman mo na hindi rin pala madaling mag-develop. So, you Mm-mm. created actually, and I think may link kaming Oo. pinabigay doon sa aking doon sa aking announcement. Yung parang ano tawag dito, conversations with Rizal. Yes, exactly. Kasi Na nagsulat ako ng ano eh. 10 mm, years ago, sinulat ko siya. Gumawa ako ng illusion lang na nag-uusap. Kasi binase ko siya sa Conversations with God correct. na Oo. book, Yung no? devotional, oo. Oo, sobrang ano yan eh. Grabe, what if nga naman? Kasi 'di ba pag nagdasal tayo, hindi naman sasagot ang Diyos eh.
Pero Correct. ito, you converse. Now, kaya sinabi kong conversations with results. Like para kayong coffee table lang na nagkwentuhan, Correct. something like that. So, for the longest time, iniisip ko, how can I do that? Until I worked with another company called Eleven Labs, no? Eleven Labs created the very first conversational AI. So, and Uh-huh. I worked with them. So, sobrang mahal kasi niya. Millions kasi ang usapan dito noon, yung time na yun eh. Oo. Ah, Ano nga, kasi pinagboboses kanila, ganun? lahat ng boses sa Tagalog ngayon, kung mapapansin mo, very familiar yung boses ko. Yung, bili na ng bagong ganyan. Oh, okay. Basta yung Yung mga ginagamit ginagamit ng sa mga TikTok. vlogger. Yung ginagamit ng mga vlogger, ikaw. Yes. Kahit sila, kaalam, nagugulat ako, uy, ano mo to? Channel mo, 1 million na yung ano mo, subscribe. Hindi akin yan, boses ko lang yan. Sana nga akin yan. Anyway, yung point ko kasi, sabi ko, I want to share my voice, my gift of voice, even hindi na ako mag-record dun sa mga Filipino. Kasi ang pangit nung AI ng Pilipino, yung pumunta sa kanto, narito na tayo, iisa ang tunog natin. Paging may ganun. Di ba? Hindi Parang, man lang, actually, parang ginagago, sorry for the term, Vimal, ano? Parang ginagago tayo nun eh. Parang sinasabi exactly. niyang ganito normal magsalita ang Pilipino. Oo. I have nothing against people like that. Pero we all know na hindi ganun. It's actually an exaggerated version of Yes. us, di ba? So, Yes. Tapos yung sing-song pattern na tonal, na staccato, parang narito na, anong ginagawa mo? Bakit ganito? Parang batibat ba yan? So, I recorded my voice for almost 50 hours, no? Talagang dedication to. Araw-araw, nagre-record ako 5 oras. lahat ng salita, Lahat ng salita. Kasi ultimong mga iba-iba, pito, pito, lahat yan. Sasabihin speed ko yan para dates. alam ng AI kung ano, kasi ang tawag dyan, machine learning, no? Yung Oo. data sets natin, kung paano tayo magsalita para maintindihan ng AI yung emotion ng tao. Kung ano yung context niya, ano ba yung ibig mong sabihin, bakit mo sinabi yung, ano bang gusto mo mangyari, ano bang gusto mo mangyari. So, may iba-ibang ano yan, bilang yan, no? Ang Uh, tawag. So, inaral talaga natin 'yan. At wow. oo, sobrang hirap niya. So, it took us since 2020, Oo. involved na ako sa paggawa ng mga artificial intelligence voice. Kasi I know this is the future. Sabi ko, what if one day I can create, kasi before I can only like buong maghapon napapagod ako, namamaos ako. Nagkaroon ako ng cyst sa vocal cords kasi ng two My years God. ago. So for 1 year wala akong boses. Kasi ang boses ko wala talaga. So Oh sabi my ko God. I've lost so much opportunities. Hindi na yung pera eh. Alam mo yun, na-depress ka dahil alam mo para kasi Superman na nawawalan ka ng kapangyarihan, ganun. Para kasi Michael Jordan na napilayan. The worst feeling in life is the feeling that you're not needed anymore, di ba? Yan yung Yeah. eksaktong feeling na Para yan. nawala yung nawala yung purpose mo nung time na yon. So sabi ko, what if I can record without me recording? But that's my voice, that's how I sound, that's how I deliver. So what I did, so paano ko, halimbawa, balita, magandang araw po mga kaibigan, narito po tayo sa balitang ganyan. So I created 10 hours of that, and then meron akong narration. Ito ang Maribeles Bataan. Dito pinanganak ang mga mauhusay at mga ganyan. So, iba-ibang atake. So, meron pa akong yung mga bakla. Yung, ako nga pala si Chismosang Paons. So, iba-iba yung karakter. At meron din akong bata. At meron din akong boses matanda. Ako si Lolo Tasio. At tas, meron din ako yung ano, si Mr. Bangungot. Ako si Mr. Bangungot. Ganito ang ginagawa ko. So, isipin mo, ilang oras ako nagagaganon. Pero because of that, sacrifices, now I can produce hundreds of contents every day. Because Ipipit I mo have, lang eh. Di ba? yeah. Susulat mo, ipifeed mo eh. Tapos yung mga tao ko, sila dito sila nagsusulat. So I don't need to record anymore. So they just produce. So yung mga bayani tungkol sa bayani, ang dami ko na na-produce ngayon at nakikita Yep. niyo yan sa Tagadab TV. So, para yung Tagadab TV parang ABS-CBN na ang daming balit, ano, ang daming mga programs na iba-iba. May pambata, Lolo Tasyo, mga kwentong pambata, mga ganun. Even mga horror. Wow. So that's how Tagad powerful. Even Jose Rizal. When I did the voice of Jose Rizal, wala naman nakakaalam ng boses ni Rizal. Pero pinag-aralan ko noon kung paano ang tunog ng mga Filipino base sa pagkakasulat.
pagkakasulat ng mga letra noon, 'di ba? Yung mga C walang K. So paano nila sinasabi mga para kang si Coco Martin, may F Yeah, deficiency. exactly. Asotasyon, federasyon. Tama, tama, tama. Oh, So, I actually tried it, ano, kasi yun na nga. And then na-realize mo, ano yung process, no? Nung ginagawa mo to, na-realize mo, in the middle of the road, ang hirap at ang gastos pala itong sobra. gusto mong gawin kasi, ayan na. Gusto Kasi mo sana, gusto mo sana na yung mga bata ay tanungin yung website, 'di ba? Tanungin si Rizal, tapos mm, sasagot si Rizal na may boses at mm. magdodraw siya from his writings in Spanish, and Yes. in English. 'Di ba? Ay, Yes. You can ask him what language you want to speak to him. at pwede rin Tagalog, Oo. Filipino. Subukan natin ngayon kung gusto Sige, mo. teka, Maaari pag-share mo, nating ano, sige, i-share ko lang yung ako yung ano na to. bigyan kita ng co-host permission. Sige, Ay, sige. Earl Bibal, ako yung host, di ba? May co-host permission ba si Voice Master? Ayan. Jessa? Sige, para masubukan din natin. Susubukan ko ring ano. Supposedly ako na yung host eh. Teka lang, Oo. hanapin ko din yung ito. Pero wala yata, Jessa, wala akong kapangyarihan na, Ako ayan, mag ayan na. Ayan na pala. Oo. So, dito makikita natin ang ito. Don't forget to share sound, Don't forget to share sound, Oo, Conversations with Rizal. So, nakikita nyo naman, di ba? So, dito, Yeah. magsalita na si Rizal. Muy buenas tardes, distinguidos damas So, y caballeros. Permitan que me presente. Mi nombre es José Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, aunque muchos simplemente me conocen como Doctor José Rizal. Soy hijo de la kasi hermosa. 'di ba ang Kastila naman ang unang salita ni Rizal talaga na bihasa siya. So, dito makikita nyo, start call, tawagan natin si Rizal. Sige, tawagan natin. Maligayang pagdating. Ito ang Usapan kay Rizal, isang lugar kung saan nagtatagpo ang panahon. Ako si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, manunulat, doktor at makabayan. Nandito ako bilang kasama ninyo sa paglalakbay ng kaalaman at pag-unlad. Sino kayo at ano ang inyong hinahanap sa pag-uusap na ito? Meron kayong 4 minuto upang makipag-usap sa akin. Ayan, magandang araw sa iyo, Dr. Jose Rizal. Ako si Pucholo Gonzales. Kasama ko si Profesor Xiao Chua. Hello, Doc. Señor González, profesor Chua, bienvenidos. Un placer tenerlos aquí en esta humilde conversación. ¿En qué idioma prefieren que nos comuniquemos hoy? ¿Español, tagalog, inglés o quizás otro idioma que les sea cómodo? Mi habla Philippine, Tagalog, Jose Rizal. Dr. Jose Rizal. Speak in Tagalog. Ah, naintindihan ko. Kaya't Tagalog ang ating gagamitin. Kung gayon, Ginoong Puchulo Gonzales at Profesor Xiao Chua, ano ang pakay ninyo sa ating pag-uusap na ito? Meron ba kayong mga tanong o paksa na nais ninyong talakayin hinggil sa aking mga akda, mga paniniwala, o kaya'y ang kalagayan ng ating inang bayan? Magtanong kayo, Profesor. Ano ang masasabi mo tungkol sa kababaihan sa ngayon? Ang kababaihan sa kasalukuyan, bagamat hindi ko personal na nasaksihan ang kanilang pag-unlad sa mga panahong ito, masasabi kong ang kanilang papel sa lipunan ay patuloy na nagbabago at lumalawak. Sa aking panahon, ang kababaihan ay mayroon ng mahalagang gampanin sa pamilya at tahanan. Ngunit ngayon, batid kong sila ay aktibo na rin sa larangan ng edukasyon, politika, at iba't ibang propesyon. Sa aking akdang sa mga kababaihang taga-Malolos, ipinahayag ko ang aking paghanga sa kanilang tapang at determinasyon na magkaroon ng edukasyon. Naniniwala ako na ang kababaihan ay dapat magkaroon ng sapat na kaalaman upang maging aktibong bahagi
ng pagpapaunlad ng ating bayan. Ngunit, Ginoong Gonzales, maaari mo bang linawin kung ano ang eksaktong nais mong malaman tungkol sa kababaihan sa kasalukuyan? Sa gayon, mas mabibigyan ko ng kaukulang kasagutan ang iyong katanungan. Ang kausap niyo po ay si Professor Xiao Chua. Aking paumanhin, Profesor Chua, ako'y nagkamali ng pagkakaintindi. Maraming salamat sa paglilinaw. Kung gayon, Professor Chua, ano ang iyong mga katanungan o paksa na nais talakayin hinggil sa kababaihan sa kasalukuyan? Huling tanong na lang siguro, ano yung masasabi mo tungkol sa relihiyon noong panahon ninyo, lalong-lalo na yung relihiyon ng mga praile at kung paano nila ipinatutupad ang Katolisismo sa Pilipinas? Ang relihiyon sa aking panahon. Ito ay isang malawak at masalimuot na paksa. Ang mga praile ay may malaking impluensya sa buhay ng mga Pilipino at ang Katolisismo ay itinuro sa atin sa paraang may mga pagkukulang. Sa aking mga nobela, tulad ng Noli Me Tangere at Wow. El Filibuster, Hello, Dr. Jose Rizal. Galing, ano? Gino, naririto pa ba kayo? Mayroon pa ba kayong ibang katanungan o nais talakayin? Pakitanong daw uli. Ulitin natin Prof, kasi medyo napindot ko yung mute pala. Pero namiminig namin, naririnig Maligayang namin. pagdating. Ito ang Yan, usapan pwede kay na Rizal. itanong uli. Ginoong Jose Rizal, si Professor Chua po ito. Itatanong ko lang ulit kung ano yung masasabi ninyo ukol sa relihiyon noong panahon ninyo, yung relihiyon ng mga praile, lalong-lalo na kung paano nila ipinatutupad ng Katolisismo sa Pilipinas noong panahon ninyo. Interesado ka sa papel ng Katolisismo sa Pilipinas noong panahon ko. Before I continue, would you prefer that I answer in English, Spanish, or Tagalog? Sige, English. Sige, English naman, English. All right. During my time, the Catholic Church held immense power and influence in the Philippines. It was deeply intertwined with the Spanish colonial government, wielding significant control over various aspects of life, including education, politics, and society. Is there anything specific you would like to know about the role of Catholicism in the Philippines during my time? Well, perhaps, Dr. Jose Rizal, yung mga rituals, the rituals that they want people to perform, do they abuse this? I believe you are asking about the abuses related to religious rituals during my time. Indeed, there were many instances of abuse perpetrated by some members of the clergy. These abuses ranged from the exploitation of the poor through excessive fees for religious services to the abuse of power and influence for personal gain. Such actions often led to resentment and disillusionment among the Filipino people, fueling the desire for reforms and social change. Did you have a specific ritual in mind, or are you looking for more general examples? Maybe we can talk about yung anong tawag doon? Yung baptism, asking for fee in baptism. Yes, let us discuss baptism. It is true that during my time, some members of the clergy would demand excessive fees or gifts for performing baptisms. This was a significant burden on the poor, who often struggled to meet these demands. It was seen as a form of exploitation, where the spiritual needs of the people were used to extract wealth and gratitude, as you say. Were you curious about specific instances or perhaps the general sentiment towards this practice? I am okay, Dr. Jose Rizal. Thank you for answering my questions. God bless you. De nada. It has been my pleasure to share my knowledge and experiences with you.
If you have any more questions in the future, do not hesitate to ask. Is Alright. there anything else I can assist you with at this moment? No more. Thank you very much. Salamat. Then until next time, paalam! Very good. Wow, ano? Look at that, ano? So, Oo. ang tanong ko, First so, time in history yan na nakakausap talaga. Simula Diba? kasi lahat ng impormasyon na maaari kong ibigay sa kanya ay hindi so kasi yung, siya naka-online na galing sa internet, kundi specific lang sa kanya. so Kung ano yung yung prinsipyo. kumbaga, yung pinakain mo lang doon sa sistema, yun din yung isasagot niya. Oh, yeah. Tsaka he cannot answer beyond his time. So, limitation ko yon kasi magiging bias siya eh. Hindi pwedeng maging bias siya since hindi niya alam kung ano nangyari. But if you give him a situation, ganito kasi nangyayari ngayon. So, pwede siyang may reaction siya Magbigay. doon. Galing. Oh, So, kasi ang problema ng tao ngayon, lalo ng kabataan, yung critical thinking na tinatawag, which is yun ang meron si Rizal. Yun yung, kaya niya sinulat yung No Limit Tangere at El Filibusterismo para ang mga tao magkaroon ng critical thinking. Na lahat to, kumbaga, ginawa niya yung kwento na sinani mo sa sitwasyon, no? Metaphoric yung approach, pero alam mo agad yung ibig sabihin, which is yan ang nawawala ngayon sa kabataan. correct. Saka No, yung gusto nila straight to the point agad. Saka hindi nila nalalaman kung satire ba, nagbibiro ba. Alam mo yun, Oo. hindi na ganun Exact. eh. Dapat Exactly. supposedly nakakatawa, pero everyone takes everything seriously. Yes. That's why we have a lot of mental problems, mental health problems. Because of that. Nawawala yung Exactly. sense of humor natin. Anyway, I'm sorry, I just have to say this, dahil eto na nga, Jovan Ernest Ray, watching from Marinduque. Salamat sa book na Bayani Biographies. Grab na kayo ng copy. Thank you po. Larsen Luke Perez from Iloilo. Isidrian Paulo Silva Montes, mula Timon, Quezon nito. Gandang gabi. Charlene Rioveros Saberos, thank you. Godfrey Castillejo, Quijano Quijano, hello. Shout out daw kay Isidrian, Mary Hill College, Lucena Higher Education Department. May gumawa niyan sa STI students ng Lucena at sinampulan po nila yung sa aming klase 3 years ago. So yung ganun. Based daw sa book ni Saide naman. Ang galing. Oh. So yun, ipapakain mo yung libro ni Saide at makakasagot siya from there. Manuel Ulit, Diane Ramilo, Vlad Balaw II. Sabi ni Maria Cristina Fernandez, ang galing. Ang galing, no? Manuel Ulit din, Mary Hill College. Isidrian Paulo Silva Montes, ang galing daw. My mother, Vilma Briones Chua, is watching. Mama, I love you. Tito Kokchin, John Chua, hello. Charlemagne John Chua, hello. My tita, Edna Briones de Guzman, is also watching. I love you, Tita Daen. Thank you for coming sa wedding ko. Buenas tardes. Can we find this AI Rizal in any search engine like Google? Muchas gracias, señores. Arnel San Jose Perez. Ano po ang sagot? Paano natin makikita itong AI ni Rizal? Yeah, just visit askrizal.org or Ayun. yeah. Or .com pala, askrizal.com or Google nyo lang Conversations with Rizal, wala namang ibang lalabas. Question. Di ba sabi ito when during in the time when before Rizal Day we were talking. Sabi mo, I mean, I do not know if you can give me a figure, pero ang laki ng nagastos mo just to create the system for Kasi that. every question dyan, Professor Chow, it cost me 500 pesos. So every time you ask Rizal, ganun siya kalaki. Kasi ano yan eh, gumagamit yan ng credits, no? Oh Yung mga God. tokens na tinatawag. Yung mga tokens, every time you say something, kino-convert niya yan. Tapos para niya masagot yan, kagastos ka doon. Parang, kumbaga, walang return yan. Parang 'di ba sa mga hindi ka pwedeng kahit sa ChatGPT, hindi ka pwedeng gumamit kung hindi ka pro, parang ganon. So, every time you ask, meron siyang tokens na ginagamit. Kaya pala That's very kinakabahan ka na expensive. nung dumadami yung tanong ko. Hindi. Walang problema kasi since I'm also part of 11 Labs, na nabigyan na ako ng kumbaga grant noon before ako pa ang gumagastos eh. But the So question ngayon is, for 3 months. may announcement ka na parang sinususpend mo yung something doon Oo, sa... kasi naubos yung credits ko noong time na yon. Kasi nung lumabas siya sa TV Patrol, 1 million, naubos agad. Alam mo yung naubos yung credits kasi credit based ang mga AI, ang mga
binanggit natin ang binanggit, di ba? Kahit sa mga appearances Oo. natin. Kasi Wait, tinatanong ako ng media, what's new on Rizal Day? Anong bago kay Rizal? ayun, Ay, solo. Di ba? exactly. Alam mo, meron palang mensahe sa'yo si Rizal. Oo Prof, nga. Oo nga, eto, karinig ko nga. panoorin natin. Ito siya, oh. Mayroon gustong sabihin sa'yo. Sige, Magandang sige. araw sa inyo mga kababayan. Ako'y si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, anak ng Kalamba at lingkod ng bayan. Sa panahong ito ng dakilang kaguluhan at kaliwanagan, ako'y muling nagbabalik, hindi bilang laman ng kasaysayan, kundi tinig ng inyong budhi. Wow. Ako'y sumulat, hindi upang ako'y kilalanin, kundi upang kayo'y gisingin. Kayo, kabataan ng aking pangarap. Huwag ninyong sayangin ang kalayaang pinaghirapan naming likhain mula sa tanikala ng kadiliman. Ang inyong boto ay sandata. Huwag ninyo itong ipagbili, ipagwalang bahala, o ipagkait sa karapat-dapat. Huwag kayong palinlang sa matatamis na pananalita ng mga bulaang propeta ng politika. Hindi lahat ng magaling magsalita ay may busilak na puso para sa inang bayan. Sa ating panahon, ang pag-ibig sa bayan ay isinulat sa aklat at ibinuwis sa dugo. Sa inyo, ito'y ipinaglalaban sa pagpili ng matuwid na pinuno. Ako'y naniniwala, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit idagdag ko sa inyo ngayon, ang kabataang di bumuboto ng may katwiran at pagmamahal sa bayan ay hindi pag-asa, kundi panganib ng kinabukasan. Ako'y walang halaga kung ako'y inyong kalilimutan. Subalit kung ang aking layunin, ang isang bayang malaya, marangal, at mapagkalinga sa kanyang anak, ay inyong isabuhay, kung gayon, sa puso ng bawat tunay na Pilipino, ako'y nabubuhay. Kung wala ang pagkakaisa, wala ang tunay na Pilipino. Kung wala ang tapang at dangal, walang saysay ang ating kalayaan. Bumangon, kabataan, itaas ang diwa, ipaglaban ang tama, at kung kinakailangan muling ialay ang sarili sa ngalan ng bayan. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang tunay na paglilingkod! Dr. Jose Rizal, tagapagdala ng Diwang Makabayan. Ayan. So, come to think of it, Professor Xiao, no? Doc Xiao, imaginein mo, pwede na pala tayong kausapin direkta mula sa kanyang, na ngayon lang may ganito, no? At Yeah. imagine niyo kung si Jose Rizal, Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako'y si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda, anak ng Kalamba at lingkod ng bayan. Sa panahong ito ng dakilang kaguluhan at kaliwanagan, ako'y muling nagbabalik, hindi bilang laman ng kasaysayan, kundi tinig ng inyong budhi. Ako'y sumulat, hindi upang ako'y kilalanin, kundi upang kayo'y gisingin. Kayo, kabataan ng aking pangarap. Huwag ninyong sayangin ang kalayaang pinaghirapan naming likhain mula sa tanikala ng kadiliman. Ang inyong boto ay sandata. Magandang araw sa inyo mga kababayan. Ako'y si Jose Protasio Rizal Mercado. Galing. So Ang yun galing. yung konsepto ko ngayon na parang sa ating pakikipagtulungan ko sa iyo, Professor, no? Lahat ng mga idea mo, gagawin ko na siyang si Rizal. Kasi laging tayo nagkukwento eh. Paano kung si Rizal naman na magkwento ayon sa kanya? Yes. Siya ang kausap na kumbaga, kung sabi nga si Aristotle o si Plato o si sino mang, kahit sabihin natin si Jesus na yung nagsasalita, paano niya sasabihin? No? Kasi first time in history, bukod sa pelikula, Yeah. na ito ay nagagawa ng ordinaryong tao na hindi kailangan artista. Pero ang mukha siya mismo. Hindi natin alam ang kanyang boses. Kaya ako na lang, kumbaga dinonate ko ang aking sariling boses, tinig, Oo. na para maging tinig ni Jose Rizal mula sa Kastila, Pilipino, o English, no? O even French, marunong siya mag-French, marunong Correct. siyang mag-German, marunong siyang mag-Japanese. So, ang galing ng konsepto na to. Kaya lang, ang tanong, sinong gagawa? Wala, tayo Sino din. mag-sustain, di ba? Tayo Yan din. ang Kasi hindi naman to gagawin ng ordinaryong tao. Bakit? Para saan? Kikita ba ako dyan? Ang unang tanong kasi,
Wala na, may pera ba dyan? So, yun na lang, talo na agad tayo sila dun eh. Kasi hindi nga nila gagawin eh. Walang Correct. bayad eh. Kagastos pa sila. So ito, this time, I'm offering this opportunity for everyone, especially tayo bilang magkaibigan, bilang tayo'y, kumbaga, tayo ang agent of change na dinala ng panahon, no? Ang pagkakataon, 100 years ago si Rizal, tayo naman ang dinala niya sa panahon ngayon. Ako nag-iisip na ako na ipapadala ko lahat ng PDF na pwedeng ipakain kay Rizal, ano? Dahil yung Yan. epistolaryo halimbawa ay baka kasi Spanish 'yun. Lahat na sulat ni Rizal nakalagay doon eh. Na Mm. pwede niyang i-translate ngayon into English Exactly. yung mga ganyan, di Yes, ba? yes. English, So, Tagalog. natin. Ganda, ganda. Sige sir, asahan mo no, magbibigay na ako ng pauna kung ipapakain natin sa ating sistema. Pwede tayong Ah, parang shout time pero with Rizal, no? Oo, Actually, pwede. pwede pa akong gumawa na Galing nga eh. nagkukwentuhan kayo. Hindi, Nag-uusap kanina nga, kayo, di ha? ba? Kanina nga, di ba? Napaka-automatic. Of course, ito, doon na papasok in the next, it's 8:48, no? Meron na lang naman tayong 11 minutes. Pero, shout out lang kay, ayan, no, Manuel ulit. Wow, sobrang galing. Amazing, amazing na kamamangha po. Sabi, no? Vilma Briones Chua, my mother, wow, ang galing. Oo. Edna Briones de Guzman, good evening, may inaanak, Professor Xiao Chua. Tita ko yan, kasaysayan kay sarap balikan. Napakahusay daw ang Nelson Jose Perez, sabi niya. Ito na lang, ito ano, yung siguro yung huling concern, yung ethical. Kasi 'di ba, syempre dapat kung gagamitin mo siya, aware ka rin na AI yan, 'di ba? Exactly, exactly. Approximate siya ng ano yung maaaring kasi hindi naman siya nagko-quote from Rizal talaga na extensively. Although nagko-quote siya kay Rizal. Ang mukhang tinitignan niya sa pattern no nung information siguro, yung mga nakalagay sa mga aklat at sulat ni Rizal na sinasabi niya sa iyo in a conversational manner. Exactly. Hindi niya sinasabi Mhm. sa kanyang mga eksaktong Kasi hindi salita. naman siya tao eh. Siyempre, data lang siya. Correct. So, dapat maintindihan ng tao na siya ay hindi ngayon nabubuhay. Correct. Etong mga sinasabi niya ay ayon lamang sa mga data, sa mga informasyon na alam natin bilang isang tao. Tama. Bilang nagbasa ng kasaysayan ni Jose Rizal at nakasulat na kasaysayan niya. At sinulat niya rin base sa kanyang mga kwento. So, Ang nakikita kong ethical consideration dito, gamitin natin to, pero dapat malinaw sa estudyante na pag ginamit mo to, kailangan alam mo na AI siya. 'Di ba? oo. Hindi at ipapaalam mo sa teacher mo na AI siya. Kasi baka ako kasi wala akong problema sa paggamit ng AI ko. Kasi may mga times na natutulungan ako ng AI to get ideas, no, lalo na kung hindi ko expertise. Pero alam din natin kasi ikaw sa'yo, yung built-in yung sa'yo eh. So ibig sabihin hindi siya kaso pag nahaluan na yan, pagka kunwari sa labas, yung mga AI sa labas nahahaluan Oo. ng false information. Alam mo, Yes. nagtanong ako about may nagtanong about Xiao Chua. Bigla naging Toym awardee ako. Bigla meron ako naging Ramon Magsaysay awardee ako. Ano nangyari? Sabi ko, ibang realidad yata ito. Kasi ang like yung ChatGPT, ang LLM, no, yung large language model. Depende yan kung ano yung mga finid mong information at yung Sa na internet. crawl niya, no? Minsan Oh. kasi ang tawag diyan hallucination. Hindi niya alam kung ano sinasabi niya. Kumbaga nag-iimbento siya para lang siya magmukhang may alam. So, Correct. but AI now is getting better, no? Lumalaki yung mga datas na nai-input ngayon. And there's so much competition between mga ChatGPT, OpenAI, and some other like Claude, Gemini ng Google, and everything ngayon. Nagkakaroon ng competition. Nagkakaroon, di ba, yung DeepSeek nga ng China, nandyan na. Correct. Mistral naman ng Lechat ng France, no? So, ang problema, wala kasi tayong lokal. Ibig sabihin, tayong mga Pilipino, wala tayong sariling data. Nakikisakay lang tayo doon sa Google. data ng iba. Kumbaga, mga, ano yan eh, data farm yan. No? Yung parang, kumbaga, mga hard disk yan. Hard disk. Mga iba't ibang klase ng mga solid state disk, no? Mga SSD, kung ano man yan. Correct. At mga iba't ibang graphic GPU, no, mga processing unit. Wala tayong sarili. So
lahat ng information na yan ay kinapture lang from us, but we didn't create it ourselves. So, maybe one of the project dapat na gawin ng National Historical Commission ay mag-create ng data sets, no, or data farm na doon lang, tungkol lang sa kasaysayan. Ang kasaysayan. Kasi ang hindi na-realize ng tao, hindi yung mga data na nilalagay natin, yung mga sa cloud ganyan, wala namang magic database yan eh. Ganito lang din yan na sobrang Mm-mm. dami. Mm-mm. 'Di ba? Somewhere sa Sabay-sabay. isang kuweba, sa isang Sa ibang bundok bansa. sa China o sa US, no? Na dapat tayo rin, nagde-develop tayo Oh, ng ganun. yes. Wala tayong Di ba? sariling large language model sa Pilipinas. Yun. Na parang ChatGPT natin, na parang kumbaga sa gawa tayo ng Tagalog version na lahat tungkol lang sa Pilipinas. Na ginawa mo for Rizal dito. Yes, dito. But with the help of, Rizal lang, di ba? yes, for Rizal, I'm planning to do a Bonifacio pero very limited lang kasi ang Limited kasi. data ni Bonifacio eh. So, ang hirap, unlike Rizal, mula pagkabata niya hanggang mamatay siya, nakasulat eh. So, Correct, it's correct. perfect example talaga ng very important ang documentation. Ultimong mga ticket nga niya sa barko, kung saan-saan ay tinatabi niya. So, nakikita mo kung anong taon, anong petsa. So, ganun katalino si Rizal. Kasi, alam naman natin, no, na si Rizal, ang talagang idolo niya yan ay si Napoleon Bonaparte, no? So, nakita niya yung sarili niya na one day, magiging katulad din ako ni Napoleon na Kahit maliit. kahit maliit, kasi kaya naman nakakabayan dahil maliit si Napoleon, kaya sumakay sa kabayo para tingalain siya ng mga Pranses. Correct, correct. Na hindi alam ng maraming Filipino yan na syempre, who cares anyway? But again, the more nakakalimutan ng kabataan ang kasaysayan, the more na nagiging relevant ang mga bayani. Correct. Tama po yan. Ang galing, galing, galing. Okay. Ito po, sabi ni Vlad Balaw, sa ganitong paraan sana talaga ginagamit yung AI, hindi sa mga fake news. Exactly. Nakitulong po ito sa nagbabagong panahon. Ito, follower mo to, si Ruby Ann Sobrepeña Cáceres. Tinatawag niya yung ibang mga tao, no? Si na Earl Jude Cleope, Knights of Rizal. Anyway, so yun, siguro punta na tayo sa ating mga final thoughts sa ating interview. Sir Pocholo, actually, meron kang mga kwento ni JR na Facebook. Anong balak mo ditong gawin? Yun. Bago to Mga kwento ni JR. Ito naman, malawak tong konsepto na to eh. Kasi gusto ko maramdaman ng mga kabataan ngayon na si JR is the kumbaga version of Rizal ng mga Gen Z. Parang ganun. Opo, tama. So, paano siya magsalita? Paano? So, pero in principle, yung mga mga concept niya, yung mga kanyang ideolohiya ay nandun. Kumbaga na-i-embed niya yung Correct. prinsipyo niya pero sa makabagong panahon, bagong salita at bilang isang makabagong Pilipino. Kaya JR, hindi naman Jose Rizal si JR. JR yun. Pero ang ganda nun, no? Kasi syempre, marami nasa Facebook, Instagram siguro, susunod na yan. Pero yun, let's go to the future. Hanggang kailan mo gagawin ito? Sa nakikita mo ngayon, until when are we going to do this? Parang, ano yung magiging mga next steps mo? Ako naman, bilang isang Filipino, no? Kasi mas pinili ko ang Pilipinas. Ako'y nasa Amerika at maraming oportunidad sa ibang bansa. Pero, lagi ko sinasabi, we can be a Rizal on our own right. Kung si Rizal nagawa niya noon, ano pang hindi natin kayang gawin ngayon bilang isang tao at isang Filipino? Kasi hindi tayo tatawaging Filipino kung hindi dahil kay Rizal, no? Kung dahil siyang kauna-unahang Filipino, dahil ang mga Filipino noon ay mga Kastilang ipinanganak sa Pilipinas, no? Mga Peninsulares, no? So, ano tayo? Yun eh, yung identity nating bilang isang Filipino, especially sa lingwahe ng, di ba? Huwag nating kakalimutan 'yan. Kasi diyan nagsimula ang ating sa lahi na hanggang ngayon binubuo pa rin tayo ng iba't ibang isla na ang turingan natin ay hindi Filipino, hindi Kapampangan, Ilocano, Cebuano, Chabacano, Ilonggo, whatever. So, pwede ba sabihin natin isa tayong Filipino? Tanggalin na natin yung pag-divide hanggang ngayon divided pa rin. Kahit ngayon nangyayari sa politika, divided pa rin. So, ibalik natin kung ano yung talagang adhikain
Si Rizal nga, ayaw naman niya talagang maging bansa ang Pilipinas dahil hindi pa tayo handa na maging isang nasyon eh, no? Yun ang talagang kanyang paniniwala nung panahon na yun. Parang in a way, lagi tayong nababansot sa Mm, paggawa natin ng bansa kasi yun na nga nakikita natin ngayon nito sa kasalukuyan, nag-aaway-aaway tayo, di ba? Again, exactly. hindi kasi may panahon naman tulad ng panahon nga ni Fidel Ramos na iba-iba yung politika natin. Pero parang nakakapag-usap naman tayo, di ba? And yung bipartisanship, nakakalungkot ngayon, parang hindi magkausap-usap yung mga magkakalaban. Where in fact, ayaw natin yun, yung mapolarize ang Pilipinas. No? At diyan lang Pero, kailangan doon natin ibalik uli si Rizal kasi siya lang ang common natin eh. Wala tayong ibang commonality maliban kay Rizal. Wala tayong tumpak hari, dyan. wala tayong kingdom, wala tayong same religion, no? So Yes. Jose Rizal, siya ang bukod sa simbahan siguro siya na mas marami. Mas marami pang rebulto si Jose Rizal kaysa kay ano eh, kay sa lahat ng mga Amerikanong presidente. Correct. 'Di That's ba? true. Sa buong Yes. mundo. Siya ang common natin. Kaya nga may Rizal sa ibang bansa para ipakita na tayong mga Pilipino ay dapat i-recognize. Kasi Correct. siya mismo ay nire-recognize ng ibang bansa. Tayo pa kayang mga sariling Pilipino na siya ang dahilan kaya tayo naging isang nasyon. Tama. So yun na. Siguro, ito sabi ni Ed Nabriones, napakahusay nyo at maraming salamat sa mga makasaysayang talakayan sa gabing ito. Ayan, salamat po. Um, Siguro ano ang mensahe natin? Sir, again, I would like to say thank you for doing this. I mean, ang dami nyo ng Rachel. Ayoko na lang sabihin kung magkano no, na for this effort. And but really, ano to, no, makikita nyo yung love for Rizal talaga. And that's why I hope that I can really help you kahit noon lang sa ipapakain natin and to promote your this platform kasi makakatulong talaga sa mga teachers at least just to yung interest ba ng mga bata, di ba? Na I mean just imagine a grade 5 student talking about Rizal tapos bigla, di ba, pwede mo siyang kausapin and the people will listen to actual Mm-mm. image of Rizal talking about these Yes. things, no? And then Mm-mm. sabi ko nga built-in yung system, so yun lang mga factual yung nakukuha niya. Of course it should be checked because this is AI. Pero yun, ano yung mensahe mo ngayon sa mga kabataan natin at sa mga teachers at sa lahat ng ating mga kababayan, sir? So, sa akin, sa ating mga kababayan, sa mga kabataan ng kinabukasan, no? Si tayo bilang isang Pilipino ay napakabata pang lahi, no? Kasi Correct. tayo ay kumpara sa mga Incheck, sa mga sa ibang lahi, mga Indian, ilang libong taon na sila nag-i-exist sa mundo. Oh, Balikan natin ang kasaysayan para malaman natin kung saan tayo pupunta. Kasi yan ang hindi ginagawa ng karamihan at nakakalimot na bilang isang tao at isang Filipino. So, maging Rizal tayo on our own right. Alamin natin kung sino si Rizal. Wag lang natin alam natin isang bayani, national hero ng Pilipinas. Pero alamin natin muna ang prinsipyo niya. Sa ano ba yung pinaglalaban niya? Ano ba, bakit tayo nandito ngayon? Kasi hindi tayo mag-exist lahat. Kung ano man tayo ngayon, wala to kung hindi dahil kay Rizal. Hindi hindi magiging mag-asawa nga lolo't lola natin, baka mag-iba na tayo, no? So doon natin ibalik, connect the dot backwards. Balikan natin hindi kung ano lang tayo ngayon eh. Yung tinatamasa nating kalayaan, ipinaglaban niya ng mga nauna sa atin. At wag nating kakalimutan 'yon. Na lalong-lalo na naaabuso tayo ng mga politiko na alam nila na gamitin yung kalayaan na yan laban sa atin bilang isang mamamayang Pilipino. Sana kung nabubuhay si Jose Rizal ngayon, sigurado ko hindi na siya magpapabaril sa luneta kung ganito lang din yung mangyayari sa bansa natin na ang sarili nating kababayan mismo ang aabuso sa atin bilang isang mamayang Pilipino. wow. So ayun po, no? Sa puso natin yung wish ni Sir Pocholo Gonzales, no? Na tayo ay kahit na hindi tayo magkapareho at kahit hindi tayo magkasundo, at least mag-usap pa rin tayo. And let's have conversations with Rizal.
Di ba? Basahin natin Exactly. ulit siya. Gamitin natin itong ChatGPT na itong AI na ito, no? Yun. Sir, thank you. It's an honor and Thank a you, pleasure Professor Xiao Chua. that you appeared in my show. Salamat po. Kasi kahit matapos po ito, i-upload dito, so mas marami pang makakapanood. So, ayun po. Thank you, Sir Pocho. Okay, Mga kaibigan, mabuhay ka. Mr. Pocholo Gonzales. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino at mabuhay ka, Professor Xiao Chua. God bless everyone. Salamat po. So yan po ang ating show for tonight, ano? Hindi ko na yan madadagdagan yung sinabi ni Sir Pocholo. Napakaganda, no? Mag-usap-usap tayo, let's have conversations with Rizal and with each other because yan ang magbubuklod sa atin bilang isang bansa. Dahil tandaan ho natin, ang kasaysayan ay dapat nagbubuklod din sa atin bilang isang bansa. At tandaan natin, ang kasaysayan po ay hindi boring. Ang kasaysayan po ay kaysaya. Bye-bye! Sa puso't isip laging kukupkupin mga gunitang sa ating nakarating. Bayan pukawin sa diwa't damdamin. Pangarap ng kahapoy ating tuparin. Marami pang bagay ang dapat tuntunin. Mga aral ng nakalipas ay susulatin. Malayong kahapoy sisikapin pang libutin. Nalalaman ay atin pang pauunlarin. Salang sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapong nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating. Luwit ka mananalaysay sa iyong papel. Turuan ang mga kababayan na daigin. Agam-agam sa sarili, dangal papag-alabin. Kabayan, bayan na kabutihay, landasin. Mula sikulan hanggang mabulis, hilig sa nakaraay payabungin. At kung marating anumang lupain, may pagtatanggol sarili ng may lalim. Salam sa kaibig-ibig mong layunin. Padayon sa iyong pagiging tinig ng kahapon nagnanais na marinig, ng ngayon at ng bukas na darating.
Vibal. Vibal. Charot. Thank you, Jessa Thank you po, Sir Shao. Thank you Sige, po. that was Congrats po wonderful. ulit. Yes, thank you so much. Sige, Bye-bye. thank you po, sir. Bye po.